Magandang umaga. Dito na naman tayo sa isa namang massive na kalokohan na kasinungalingan. At ang gumawa pa ng kasinungalingan si dating Mayor Atienza, si Terry Redon, na UP graduate na abogado, si La Sierda Ateneo na abogado, sekretary ni Noynoy, si Barry Gutierrez, spokesman dati ni Leni Robredo, professor sa UP, Remulla, UP galing, ombudsman, fake news pa kayo lahat. Galit na galit kayo kay Libeste. Ang nakikita ko rito ay alam ko po na may galit ito hindi naman galit, kundi binabantayan ni Enrique Razon ito si Libeste. Bakit po? Kasi si Libeste sa kanyang sinabi ay gusto niya mangyari na ang kanyang mga serbisyo sa tinatawag na solar ay dapat magmura siya magbibigay ng kuryente. Ang kanyang kuryente ay dapat, ang kanyang gusto ay mababa lang ang kanyang isisingilin sa kanyang kuryente. Tapos, pagbababa, galit daw sa kanya yung pinaka-big boss ng sindikato ng renewable energy. At ang hindi niya binanggit ang pangalan, pero nasi-sense ko po na yung tao ngayon ay walang iba kundi si Enrique Razon. Ngayon, gusto ko makita yung interview niya doon ang interview ni Cara David sa kanya. Ni Karina. Nahanap kong yung mga old interview, pero mukhang hindi ko makikita. I'll just proceed. Ito naman kay sorry. I'm sorry. Naubo ako Anyway, ganito po yon. Lahat po sila nag-aakusa na yung kinuha ni Libeste na prangkisa sa ilalim ng Republic Act 11357 ay binenta daw niya sa Meralco. Yun ang ating itatakel ngayon. Ang katotohanan po ay hindi nagbenta si Libeste. Ang katotohanan po ay ang binenta niya ay ang isang kumpanya na ang pangalan ng kumpanya ay Spinek. So, parehas silang mga ugok. Makikita mo mga kabubuhan, si Remulla nag-unang gumawa nitong kabubuhan pakinggan mo yung unang akusasyon mo. Pakinggan mo natin ang akusasyon ni Remulla. Na inulit lang namang nila ng mga kakahiya, mga UP graduates pa naman ng mga abogado. Kakahiya kayo. Ay, wala kayo yung facts ninyo, fake news. Pakinggan natin yan si Remulla. Remulla says the investigation. Ombudsman Boying Remulla says the investigation into the solar firms linked to Batangas Representative Leandro Leviste goes beyond franchise issues and affects the country's national energy outlook. Remulla said the probe will examine whether the structure of the transactions was used to circumvent the law, stressing that what cannot be done directly cannot be done indirectly. He warned that when government energy planning is anchored on a company that later becomes questionable, the impact on the country can be serious.
The ombudsman said the issue involves not just legality, but the stability of the nation's energy mix. He Kwento added ka naman. that Leviste will be contacted officially if there is sufficient basis to question him. Yan. Kita mong kagaguhan? Hindi nagre-research. Ombudsman Boying Remulla says the investigation Tanggalin into the natin. solar Hindi firms nagre-research linked to itong, Batangas kuwan na to? Ni Remulla na Ombudsman hindi ka nagre-research. Ito pang tatlong abogado. Ipakita ko. Hindi rin nagre-research ito. Pakinggan natin ang kwentuhan nila ng Tirador. Ang tawag ko kay Tirador si Mr. Bean ng Pilipinas. Tingnan mo si Mr. Bean, si Lacerda, at saka si Gutierrez. Puro mga kasinungalingan pinagsasabi. They started on an assumption na kumuha ng prangkisa si Lacerda, si Leviste, tapos na-revoke kasi hindi ginamit, which is totoo naman na hindi ginamit. Pagkatapos ay binenta pa daw. Oh, hello, may son, may apo. So binenta pa raw niya, which is mali lahat. Ang tama lang doon ay yung na-revoke dahil sa hindi nagamit. Ay nako. Tapos yung iba naman, may kasalanan doon si dito na wala siyang kasalanan kahit anong paikot-ikuti natin. Anong klase yung mga bobo na mga taga-UP to? Pakinggan natin. Mga bobo kayo kung kailan kayo nagtanda. Kakahiya kayo, graduate pa naman kayo ng UP, Mr. Bin. Una, it never operated for more than 4 years. Totoo ka, hindi nag-operate. Teka muna. Bago ko umpisa niyo, ipakita ko muna sa inyo ang batas. Mamaya ka na. Balik ka nila. Ipakita ko muna yung batas na nagawa ng Kongreso noong July 31, 2019 na nagbigay ng prangkesa sa kumpanya na ang pangalan ay Solar para sa Bayan. Ito po yun. May ngayon. Have you seen that? Ayan. An act granting Solar para sa Bayan Corporation a franchise. Ibig sabihin po, Solar para sa Bayan ang korporasyon binigyan. Hindi po siya ispinek, ha? Tandaan mo yan. Mr. Bin, Ridon, bububo talaga. Ngayon, binigyan ng prangkisa sa ang lugar. Ito po mga lugar na binigay. Ito sa mga probinsya ng Aklan, Aurora, Bohol, Cagayan, Camiguin, Capiz, Compostela Valley, Davao Oriental, Guimaras, Isabela, Masbate, Misamis Occidental, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, and Tawi-Tawi. Yan. At saka, bayan ng Agoncillo, Alitagtag, Balayan, Balete, Bawan, Calaca, Calatagan, Cuenca, Ibaan, Laurel, Limery, Lian, Lipa, Calubo, Babini, Malbar, Mataas, Takahoy, Nasugbo, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Juan, San Luis, San Nicolas, Santa Teresita, Taal, Talisay, Tanawan, Taysan, Tingloy, Antoy in the province of Batangas. Tapos, in the municipality of Agdanganan. Saan na ba yun? Agdanganan, Alabat, Atimunan, Buenavista, Bordios, Calawag, Katanawan, General Luna, General Nakal, Ginayangan, Gumaka, Infanta, Jumalig, Lopez, Macalelon, Mulanay, Padre Burgos, Panukulan, Patnunganan, Patnanungan, Perez, Pitugo, Plaridel, Pulillo, Quezon, Real, San Andres, San Francisco, San Narciso, Tagkawayan, and Unisan in the province of Quezon. Yan. Titingnan natin sa section 11. Yung prangkisang binigay, pag tiningnan mo dito sa section 11, ito po. This franchise shall be for a term of 25 years from the date of effectivity of this act, unless sooner cancelled or revoked. This franchise shall be deemed ipso facto revoked in the event that the grantee fails to operate continuously for 2 years. Ibig sabihin, ang binigay kay Leviste na buhay ng prangkisa ay 25 years.
Pero ito ay mariribok kung hindi niya napatakbo ng 2 taon na sunod-sunod. Okay. Dito naman po, hindi napatakbo ng sunod-sunod na taon sapagkat wala pong binigay na rules and regulation ang Department of Education na kanila naman itong mga obligasyon. Hindi po binigyan ng mga permits, business permits sa kadabayan ang kumpanya na solar para sa bayan. Hindi rin binigyan ng tinatawag na Certificate of Public Convenience. Kaya, hindi natuloy. Hinayaan na lang niya, hindi natuloy. So ngayon, nung binigay ng 2019 at hindi binigay plus 2 years, July 30, 2021 ay sarado na. Hindi na pwede, wala ng prangkisa. Ganun ang ibig sabihin. So kasalanan ba ni ano yun? Kasalanan ba ni Libiste kung hindi siya binigyan ng business permits? Kasalanan ba ni Libiste kung hindi ginawa ng Department of Justice at Department of Energy ang kanilang trabaho na magpalabas ng tinatawag na rules and regulation para sundan ng papatakbo ng kumpanya? Pasensya ka na problema, inatake na naman ako, naputol. So anyway, yun lang ang tanong ko nung huli. Kasalanan ba ni Libeste na ang kanyang kumpanya ay na solar para sa bayan ay hindi naka-take off, hindi nagtuloy ang trabaho dahil hindi siya pinalabasan ng tinatawag na rules and regulation na obligasyon ng Department of Justice sa ilalim ng batas na sinasabi na Republic Act 11357. At ang rules and regulation, hindi ka magpagsibol at patakbo kung wala pa yan. At ang nakalagay dito, ilagay natin, ang obligasyon ng Department of Energy ay nakalagay po sa section, dito papakita natin. Maliban dyan sa walang permit na ibinigay. Ang mga mayor ng nanghingi ng permit, hindi siya bibigyan. So ito, titingnan natin operational. Okay. Operationalization para operationalization. Yan. The DOA, Department of Energy, in consultation with the Energy Regulatory Commission and other stakeholders, shall promulgate the necessary rules and regulations to operationalize the franchise. Kung wala kayong rules and regulation, hindi tatakbo ang prangkisa. Kanino kasalanan? Kay Batang Libeste? Hindi po. So, yan. Ngayon, nakita naman ninyo, sabi ninyo, may kasabi ni Boying Rimulya, binenta daw ni Libeste ang kanyang prangkisa. Oy, mali ka, buang ka, bubo ka. Ang binenta po ay yung hiwalay na korporasyon, hiwalay yun. Itinayo na po yun ni Libeste noong 2015 ang pangalan ng SPNEC. At ang sakop doon ay yung 160 hectares na solar panels doon sa Calatagan, Batangas. At ang 160 hectares na ay lupa ng kanyang tatay. At ginamit niya ang kanyang kapital, binagbili ng solar panels at linatag doon sa 150 hectares na yun. Para naman makita ninyo, ang gagawin natin ay bubuksan natin ang tinatawag na Calatagan solar.
Ito, ipakita na natin ang solar power plant. Pero bago ko ipakita ang solar power plant, ipakita ko muna sa inyo itong pagbebenta daw. Bawal, sa nakalagay dito sa Section 18, bawal na ibenta ni Libeste ang kanyang solar power plant, solar para sa bayan. Ang tanong, binenta ba? Ang sagot, hanggat hindi pa na-revoke, hindi niya binenta. Na-revoke po ito 2021. At binenta na lang niya noong 2024. So wala siyang paglabag. Kabuang ito mga kakahiya kayo, pinahiya niyo pang mga sarili ninyo. Ang ayaw ko matanggap, yung UP na pinakamagaling na eskwelahan, pinahiya ninyo. Oh. Ito po yung, ipakita ko ngayon ang solar power plant na binenta. Ito po yung binenta ni Libeste ng 34 billion. Ang plantang ito ay naitayo na noong 2016 pa. So, walang nilabag si Libeste dahil ang binenta niya sa Meralco ay yung kumpanya na matagal ng kumpanya, hindi pa siya kumuha ng prangkisa, ay andito rin kumpanya. Ayan, tingnan ninyo. Yan. 160 hectares yan. Kita nyo? 160 hectares yung kumpanyang yan. May assassination attempt ba? Sige, mamaya. Balikan natin yan. Habang pala, habang nag-istorya tayo nito, may assassination attempt. Wala naman ata balita. Hindi, wala pa naman ako nakitang assassination attempt. So anyway, what is important is, itong Spinek ay hindi to kasapi sa solar para sa bayan. Ang binenta niya itong Spinek, iba ito. 160 hectares po ito na tinayo niya at nilatagan niya dinatag na yan o. Ang dami. Linatagan niya ng mga solar panels. Ngayon kung makita niyo sa street view, buksan natin. So, yan po ang solar panels. Itong bukasan. So, yan po solar panels niya. Itong sa Calatagan, Batangas. So, in other words, mga tarantado kayo, Terry Ridon, Ibarra, Gutierrez, at saka si Lasierda, at saka si Atienza, at saka si Remulla, kung hindi kayo nag-check ng inyong facts eh. Pakinggan mo si Atienza kung magsalita, akala mo tama. Pakinggan mo na natin ito si Ridon. Si Ridon kasi ang itsura niya parang si Mr. Bean. Ay, nako. Sayang ka Ridon. Ginagawa mo. Pero ito, kwanto siya? Certified in PA ito. Si Ridon. Kunwari lang ito para makakuha ng pera. Ito. Pakinggan natin itong mga bupols na mga UP lawyers. Admit naman ni Congressman Leviste yan. Mayroong provision doon if you haven't operated continuously for more than 2 years, ipso facto revoke ka na. Ngayon, tanong ko sa iyo, kailan na-revoke? Sige. Tapos pangalawa, if you transferred controlling interest without getting congressional approval, ipso facto revoke ka na. Ay, mali! Bubo ka talaga! Wala pong batas na ganun. Balik tayo doon sa batas.
Basahin natin ang batas. Kabubo. Yes. Yeah, I'm sorry. Bobo is a bad word. Oh, sorry. Nalikturan tuloy ako ng apo ko. Bobo is a bad word. So, sa section 18, ito yung transfer. Basahin natin para matutunan natin si Ridon. Section 18, sale, lease, transfer, grant of use of proc, or assignment of franchise. The grantee na si Libiste shall not sell, bawal magbenta, magpaupa, bawat maglipat, bawal magpapayag na gagamitin ng iba ang prangkisa na acquired galing ito sa kwan na ito, sa batas na ito. So, yan ang pagbabawal. So, ngayon, ang pagbabawal ay ang pagbabawal kung walang consent of prior approval ng Congress. Yan nakalagay. Bawal kung wala. Kung makahingi ka ng approval, pwede. Next is, after such approval, kung aprubahan, Congress shall be informed within 60 days after the completion of any sale. Kung pag na-aproba na, saka pa lang magbentahan. At iinformahan ang Kongreso na nagbentahan na nga. Tapos, ito naman, failure to report of such order change ownership. Kung mag-fail, kung mag-fail sa report sa change of ownership, shall render the franchise ipso facto revoked kung buhay pa siya. Binenta niya 2024 na. Hindi na magmamatter yung ipso facto revoked mo kung binenta. Bubo talaga tong abogado na to. Napagalitan tulog ako ng apo ko. Yeah, I will not say anymore the bad word, bobo. Yes, I will not say it again. Okay. Lagot ako sa iyo pag na-hear mo again. O sige. Ang apo ko talaga, pinagalitan ako sa pagsalita. So anyway, yan lang po ang klaro na kabubuhan nila. Bakit nila inaatake si Libeste? Isa lang po ang nakita kong dahilan. Na sila na mga congressmen ay inutusan ni Enrique Razon. Na, kung baga nakikita mo, dalawa na ang bata ang kalaban ni Enrique Razon, si Kiko Barsaga at saka si Libeste. Ano naman ang kinagalit ni Enrique Razon kay Libeste? Ito po, si Enrique Razon po ang pinakamalaki na businessman sa tinatag na renewable energy. Siya po ang presidente ng Philippine Infrastructure Corporation na maraming stake sa non-renewables. Ang hawak niya mga geothermal, yung hydropower, meron pa siya mga coal, yan ang hawak ni Enrique Razon. Ngayon, ang interest ni Enrique Razon, kailangan maibenta niya sa mga Pilipino na mahal ang per kilowatt hour. Ang gusto naman ni Libeste, kailangan ibenta ng mura. Kasi nga, wala naman siyang gasto sa gasolina. So kung mabawi labang niya ang kapital niya sa solar panels, pwede niyang ibenta yung kahit 2 piso per kilowatt hour. Sa ngayon po, nagbabayad kayo sa Metro Manila. Diyan mga kaibigan ko sa Metro Manila, nagbabayad po sila ng tinatag na 13 pesos per kilo. So, ngayon, 13 pesos per kilowatt hour pala. Kung makakonsumo ka, standard yan sa mga taga Manila, ng 1,000 kilowatt hour kada buwan, times 13 pesos, 13,000. May ads pa, may dagdag pa na mga generation charge, no. Aabot hanggang 20,000 kada buwan. Ladies and gentlemen, ito po ang dapat ninyong malaman. Nagmamahal po ang kuryente natin
pati yung mga kuryente binigay sa mga electric cooperatives. Kasi nanggaling lahat yan sa mga planta kagaya kay Libeste, kagaya kay sa Philippine Infrastructure Corporation. Nanggaling dyan kay sila ang nagkokontrol kung magkano ipresyo na ibato sa mga electric cooperative o ibato sa Biralco. Technically, sa ilalim ng batas, ang Energy Regulatory Commission ang nagdidesisyon kung magkano ang presyo. Siyempre, papatungan niya ng Meralco pagdating sa mga customer nila. Yan ang pinaka-problema natin. Ang gusto naman ni Libeste, sa kanyang power na 63.3 kilowatt, umaabot pa sa peak na 88 megawatt, ay ang gusto niya pababain. Gusto niya nga 5 piso lang eh. Kaya hindi pwedeng manggan, hindi niya na pwedeng papayagan. Kasi pag pinayagan nila, masisira negosyo nila sa paniningil. Kaya dito niya nakita ang monopolya sa kuryente. Mas sobra pa sa flood control ang mga anomalya na pagnanakaw ni Enrique Razon. Kaya sa totoo lang, ang Duterte na makakaya nito, dapat trindahan na yon liig ni Enrique Razon. Ginuubos na lang ang mga pera ng Pilipino. Siyempre, bilyonaryo na kasi yan, ito mga congressmen, ang target talaga nila, extort. Gusto nila peperahan si Libeste. Extortin nila. Lalo na si Mr. Bean na Congressman T.D. Redon. Grabe. Kaya sa totoo lang, I am urging you to support Libeste. Bata, sila dalawa ni Kiko, kaaway ni Enrique Razon ngayon. Sabi ni Libeste, very, very, very powerful si Enrique Razon sa industriya ng kuryente. Kaya dapat nga palaguin natin ang solar power para na lang mabawasan pa ang kuryente. Ngayon, wala po siyang kasalanan. Ulitin ko lang, sa prangkisa na kinuha niya para sa kanyang korporasyon na solar para sa bayan, ay wala siyang kasalanan doon. Binigay nga sa kanya, hindi naman para i-operate niya, patakbuhin, nakabili na siya, nakabili na siya ng mga gamit. Hindi ba ituloy-tuloy kasi walang business permit. Sa kada bayan kasi kukuha ka ng business permit. Kaya yan po ang dahilan kung bakit nagpatulong siya kay Duterte. Nakapasok siya dahil kay Duterte. Kung wala si Duterte, kinontra nila yan, hindi makapasok. Ngayon, isang malaking pruweba. Kung mali si Libeste, bibilhin ba kaya ng Meralco ng 34 billion ang kanyang kumpanya? Ito pang ginawa ng batang yan, para siyang si Bill Gates eh. Para siyang si Steve Jobs. Kasi gumraduate siya sa Amerika. Ay di pa siya nag-graduate, nag-aral sa Amerika. Na ang pangalan ng eskwela na one of the best universities in the world, Yale University. Kapareha lang yan ng Harvard University, Stanford University. Ang ginawa niya, hindi na siya nagpatuloy nung bumagsak ang presyo ng solar panels, sinimulan niya na ngayon ang pagpakabit ng solar panels sa kanyang lupa sa Kalatagan. Lupa ng tatay niya yun na pinagmana sa kanya. At binigyan siya ng tatay niya bago maging makulong sa bilibid ang tatay niya, pinagmana kasi mga nakakulong, tinanggalan ng kalayaan ng ng karapatan magbigay ng mana. So bago siya mag-sentensya final, pinagmana sa mga anak niya ang kanyang mga property. Kaya 300 million ang binigay na mana kay Leandro Libeste. Pati 160 hectares pinamana sa kanya. So ngayon, nung ado na siya, nakaumpisa na siya noong 2015. Takbo, dandahan. Hanggang sa nakasingil, kumikita. O, kwentahin natin kung magkano kita. Actualmente, kwentahin natin. Ang kanyang delivery, sabi natin 63 million kilowatts. I-multiply natin sa
Ano yan kada oras. I-multiply natin sa, sabihin na 8 pesos kasi ang kuha 8.89 8.89 pesos. So ang kinikita niya bawat oras ay ayan, ang kinikita niya 560 million. 560 million po kinikita niya kada oras. 8 times 24 mo yan. O, times 24 hours. O, sa isang araw, ang kinikita niya, abot ng 13 billion. Sa isang araw, i-multiply mo sa 30. So, kinikita niya kada buwan ay 403 billion. Hindi niya na kailangan mag-flood control. Pero yung kita niya ito, mas marami itong binabayad sa mga tao na nagbabantay, na nag-operate. Kailangan kasi baka tapunan, papasok ang kalabaw, gigibain ang solar panels. Kaya sa 106 hectares, marami siyang taong kinuha para tagabantay. So, tumakbo ng 10 years, 2016, tumakbo ng 2025, binili ng Meralco. Ang ginawa niya, pagkatapos na may patayo 2016, sumali siya sa tinatawag na Philippine Stock Exchange, ang tinatawag na initial public offering. So nagiging listed siya sa Philippine Stock Exchange. At doon maraming bumili ng shares niya. Dahil maraming bumili, nakakuha na naman siya ng kapital. Ang capital naman na nakuha niya, binili niya ng maraming lupa, ilang daang hektarya, dito sa Peñaranda, Nueva Ecija. At nung paumpisa niya kasi ang wisdom niya, kung hindi siya tumakbo pagka congressman, ang gusto niya mangyari sa Peñaranda, magpapatayo siya ng pinakamalaking solar farm sa buong Asia. Ngayon, bago mag-umpisa yung construction, hanggang ngayon ay umpisan pa lang, binili siya ng Meralco. Binayaran siya ng Meralco na 34 billion ang shares niya. May natira pa siyang 13 billion. Ganon siya kagaling na bata. At hindi siya nagnanakaw kahit piso. Ang nagnanakaw diyan si Remulla, si Terry Redon, o si Barry Gutierrez, si Lacerda, si Atienza. Mga loko-loko talaga, no? O si Terry Redon, pakinggan natin sandali. Hindi na lang si Atienza lang pakinggan natin. Nag-ano ko sa mukha ni Terry Redon, parang mukha ng ni Mr. Bean. So, I'll just say, kasi magagalit ang aking apo, I'll just call them as people who have nothing between their ears and who have nothing between their legs. Mga tao na walang laman ng utak. Mga tao na walang bayag. Pasensya na kayo. Puro lang mga pagkakitaan ang iniisip ninyo. Sariling pagkakitaan. O, ito naman, tingnan. Hello guys. Ng Terra Solar or Terra Solar Philippines. Hapon po, Okay. Mayor Magandang Atienza. hapon sa inyo. Si Atienza, pakinggan natin. Excited akong makausap uli kayo sa radyo. Sayang, sana naka-zoom pala kayo para makita namin kung ano yung suot ninyo So, ngayon. Ganun pa rin ba, Mayor? Ganun pa rin. Oo. Gustong-gusto lang kantahin ni Sandro yung Meron tayong theme boses song. Oo. O yan. Yes sir, kanina may nabanggit kayo na nag-agree kayo doon sa investigasyon ng ombudsman doon sa solar firm ni Congressman Leandro Leviste. Pwede niyo pong ikwento sa amin bakit kayo nag-agree na dapat nga itong maimbestigahan? Dapat lang sapagkat hindi niya tinutupad ang kondisyones doon sa kanyang national franchise. Okay, dito naman, pictures naman si Atienza. Bakit ka magsalita niyan, Mayor, na hindi niya tinutupad? Kung inalam mo nga sana, hindi ka naging fake news.
Ang nangyari po ay yung Department of Energy na siyang may obligasyon gumawa ng rules and regulation ay hindi na ginawa trabaho nila. At yan sa, baguhin mo yung salita mo, kakahiya ka. Ay, kakahiya ka talaga. nilakad Oh. nung panahon ko. I was deputy speaker then. Mga salita mo. Nakakahiya ka talaga. Tagalin ko lang, at least pinakita ko na sa inyo ang mga katsinungalingan ng mga taong yan. Ito pang isa, seremolya. Tingnan. Nakita niyo yung seremolya. Nakita niyo na si Terry Redon na Mr. Bean. Puro mga kabubuhan at mga kasinungalingan mga pinagsasabi. So hanggang diyan lang tayo. Magandang umaga po sa inyo, bayan. Shanice, kailan naman naging mali ang opinion normal na ibebenta? He's a businessman. Correct. Grabe kamahal ang bill ko sa kuryente. Sabi ni Arlie, umabot ng 7K. Wala pa aircon. Nako. Tapos Roy Mundo, Ribucas, at tagilid ang dalawang bata natin, si Miao Miao at si Libeste. O kaaway na si Enrique Razon. Sa Miss Daisy, mainstream media. Yan ang mainstream media kumakampi sa kanya. Binabanatan siya ng mainstream media. Apolonio Juanico, Kalbo, ikaw, sinungaling. Ganun ba? Ganito na lang, kasi total hindi ka fair kung magsalita. Akala ko pang-opinion ka. Ano ka pala? Puro mga adminim, kaya ibaban na po kita. Ban. Yan, ban ka na. Silmi Tariman, nay po, stay. Healthy po, Attorney Kausing. Ang gusto ko, pwede kayong kumontra, wala akong problema. Huwag lang ko tawagin kalbo na kung ano-ano. Okay, sa kay kay Ricky de Guzman, God bless you, sir. Kay Ben Marwerte, siyempre bibilhin niya ng Meralco na Hispanic kasi siyempre ang ganda ng business, hindi naman bibilhin ng Meralco kundi maganda pagpatakbo. Sa Press World, tumigil-tigil ka na, hindi kami stupido. Sino pinapatigil niyo po? Ako ba? Kung ako, out na kita. Ban ka na po. Yan. Ban ka na. Perni Pintor, Pinto Senior na walang junior. Paul Bautista, salute yun sa sumusuporta sa mga kalyado ng Pangulong Duterte. Tama lang po sila, kaya sinusuportahan ko sila. Good AM po, watching from Japan, Delia Hazumi. Oy, Konbanwa, ano ba ngayon umaga? Konnichiwa. Bakit binenta ni Kong Libiste ang Hispanic sa Meralco kung gusto pababain ang presyo? Kasi Ben Marwerte, dapat mo malaman, congressman ka na, bawal sa iyo magkaroon ng negosyo. Kaya bitawan mo. Kaya binenta, napilitan siya magbenta. Okay? So, kadutae, Sir Toto, ang galing mo talaga. Hindi po kwento yan. Kaya gumawa ka ng ganong kasinungalingan, ibaban na po kita. Yan, ban. Marami na kayo na ban ko Paul Bautista, OFW, Salot, Kong Luveste, Socorro Loseño, Ben Marwerte, Bergie Piquero, gusto nila makapagpera kay Libeste, sabi ni Atty. Libayan. O yun nga, totoo nga rin yun. So Galaxy, good morning po, sir. Tapos Berlans Forever, kinakalaban kasi nila ang nagsasabi ng totoo dahil kasabot sila ng mga anomalya sa gobyerno. Ang media nagbabalita, bayaran din, leader, kawatan, followers, kawatan din. Wilbert Miralles, assassination attempt failed kay Kong Libiste. Ganun ba? Meron ba? Hindi ko pa nabalitaan. Gotenko, salamat po sa iyong palipad. Magpalipad naman kayo kung marami kayong pera. Ara Sausa, good morning. Tony Kausing, protect and guide you always. Injula ko na, like. Okay? So at least nalaman niyo ang totoong kwento si Sel Caballos kay sir. Tama na. Salamat, sir. Asa ka na nga? Abroad ka ba ngayon? Too long time ago that I last saw you. Si Risa Rimonde, nagtanaw gikan diri sa Calapan, Oriental, Mindoro. John Gueco, good afternoon from Sydney, Australia. Jerry Diazes, kung hindi niya gusto ang mga sinasabi ni Doc ay huwag kayo makinig. Okay, kung ayaw niyo, huwag kayo makinig. Luis Alonalon,
nakita butas ng karayom, butas ng palakol, hindi nakita. So ngayon, siguro pakita ko sa inyo po sa bilang regalo sa Paluan ba yun, Mindoro Oriental, na buo na po ni Libeste ang kanyang solar panel. Yung solar panel na yun po ay hindi niya na patakbo ng matudo. Actually, yun ang ginawa niyang model nung mag-apply siya ng ng prangkisa. In Mindoro. Sabay sa Mindoro. Ayun, Paluan. Ito po yung solar panel sa Mindoro. Nag-operate po yan ngayon, pero mura lang ang singil ni. Napilitan dyan, magpresyo na mataas, na umabot sa 10 piso per kilowatt hour. Ito, pakita ko sa inyo. Si Leandro Libestre, napilitan magpresyo ng 10 pesos per kilowatt hour. Kasi nga, awayin siya ni Enrique Razon. Masisira kasi ang industriya ng kuryente kapag bumaba siya ng presyo. Ito po yung solar panel diyan sa Mindoro. Yan sa Paluan yan. Yan, sa Paluan ito. Ano street ito? Paluan basta yan, hindi ko mabasa. Yan. Hanggang dyan lang tayo at tapos na sa ating palabas. Kita nyo kung gaano kagaling itong batang ito. Batang-bata pa. Ang galing na. So, I need him to become old. I want him to be President of the Philippines someday. Siguro mga 33 siya ngayon, 32. So, he needs to be, dapat 40 years old eh. So mga 8 years, pwede na siyang tumakbong presidente pero kailangan niyang matuto sa lahat ng mga stress yung inaaway siya para kung masanay siya, marunong na siya bumanat kung presidente na siya. Ang masama, di niya lang masabing mabuti. Okay, hanggang yan lang mo po tayo. Ben Maruete, yan po. Ang purpose niya, kung binenta niya kasi marami po siya mga tao na sinisilduhan. Yun magbabantay ka lang, papasukan ka lang ng kalabaw ron, patay ka na. Giba ng kuryente mo. Kaya kita mo may baharang, tapos may mga tao pa taga paalis ng mga kalabaw. Paluan sa Occidental Mindoro. Ay, salamat po sa Sir Sel, si Colonel Kabingan. Salamat po. Malapit sa Mamburao. Magkita tayo one of these days. Nagkita tayo sa burol ni Percy. Nagkita na ba tayo sa burol ni Percy? Hindi ko napansin. Oo nga pala. Iba talaga ang OGT kay Duterte. Pacholo, Potso. Nakakalaban mo yun. Hindi mo ba balak mong presidente? Okay lang, balak ko magtatakbo presidente ngayong 2028 pero hindi pa siya pwedeng tumakbo. Sa next pa siya sa +6. That is 2036 pa siya pwedeng tumakbo. So hanggang dyan lang po. Magandang umaga po. Dennis Causing, magandang umaga po sa inyo.